Wala pa. Eto tayo, ngunit sa huli, palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Mahal sa huli, palagi, pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo iyo palagi. Ay, napapasample. Will take note of that, Tito Nes. I will ask Alden, you lost a lot of weight for this film. Ano yan? Kung gusto niya yan. Was it a conscious effort or somebody told you to do that? How? Yes po, it was. Kasi the first time I met Direk Cathy po was also the story conference. And Direk, okay ba i-share ko yung ano? Oo naman! Okay po. Ano sabi niya sa'yo? During the look test po, we did a couple of looks. Kami po ni Kat. Actually, more on my part po. Well, si Kat din po nagpalit. Pero parang nakikita ko na po kay Direk, parang may hinahanap. Tapos, parang naghahanap po ng panga. So, nung nag-take na po kami ng mga test shots, tapos parang hindi na po yata tigilan ni Direk. Sabi niya, Alden, halika dito, tingnan mo, ang taba mo. Diretso. Opo, pero parang yun po yung nag-drive talaga sa akin. Na parang after the look test po, 1 month pa yata yung direct preparation natin bago po tayo nag-Hong Kong. Sabi ko, Direk, pag nakita niyo po ako ulit, hindi na po ganyan na itsura ko. Mas mataba na po. Pero, And he kept his word. yes po, parang yun po talaga yung sinigurado ko na it was a conscious effort kasi way back po when my last project during that time was Victor Magtanggol and I had to gain some muscle pero ang naging ko po taba yata, hindi po yata yung naging diet ko nun. Pero marami po akong naging discovery sa sarili ko with this movie and I'm really happy I was able to work with these amazing people and the amazing director. Hello Kathden fans! Ito mga kasambreros ha. Nagkikita privately no, ang Kathden mga kasambreros. Nag-post kasi ang isang admin kasi nga dito sa bagong campaign no, ng MTRCB na pinost ko rin kanina mga kasambreros. Itong about sa panonood ng sine, panonood ng mga programa sa television. So sabi dito MTRCB campaign shoot no, Kathden malamang nagkikita sila but privately. So yes no, alam natin mga kasambreros kasi nga sa mga projects na ganito ay low-key lamang sila no, nagkikita sila privately, nag-uusap privately but not secret kasi nga alam natin mga kasambreros. So tayo po ay team panatag mga kasambreros. So naisip ko rin kanina na talaga nagkikita sila at sa lalo na sa mga moments na ganito no, na may ginagawa silang project or campaign na parehong brand kagaya natin sa bench, di ba? Yung sa kay Benchan mga kasambreros na nagpa-practice and so on, sumasayaw. So hindi na sila sumasama sa isang video. Hiwalay lang mga kasambreros tulad dun sa SB19 na sayaw nila mga kasambreros. Kunwari hindi sila magkasama. So para walang ganong issue. So let's leave it as it is mga kasambreros no. Tayo po ay team panatag. And then ito, so post nga ni Sir Alden no, galit na galit siya sa mga corrupt na official mga kasambreros. Nirepost niya yung pinost ng GMA News dito nga sa yung mga pera no, na bundle mga kasambreros na thousands tapos nakatali no. Pinicture ito parang sa Bulacan area or Bulacan DPWH yung nagbulgar nito mga kasambreros or nagpicture na parang nasabat ng mga otoridad mga kasambreros. Grabe no, nagbabayad ka ng tax tapos parang walang kwenta yung napupuntahan ng pera sa gobyerno. Parang ngayon ay grabe na talaga ngayon ang nangyari mga kasambreros. So let's continue praying for our country. And another one, yung picture naman or parang painting ito no ng isang babae or leader no or reyna mga kasambreros. Tapos tinanggal niya yung mukha tapos maraming pera na lumilipad mga kasambreros. Parang ang simbolismo ng kasakiman,
ng greed mga kasambreros, no, at gahaman sa pera at saka sa posisyon mga kasambreros. So ito po ay tawag dito, insinuation niya about sa corruption. And then ito, okay. So next item natin, so ito muna mga kasambreros, no, si Mami Min at saka So ito muna mga kasambreros. So nirepost ko lang ito. Nakita ko kasi mga kasambreros dumaan sa feed ko. Ito yung time na na parang ni-request ni na Sir TJ Monterde at saka si Ma'am Casey Tandingan Monterde napakantahin si Sir si Sir Alden ng palagi, no? Parang last parang last minute na ng pagpapa-black screening para sa Hello Love Again mga kasambreros, no? Parang last shots na ito siya. Tapos sina Ma'am Casey Tandingan, kasi kinikilig si Ma'am Casey Tandingan dito kay Sir Alden at saka kay Ma'am Catherine mga kasambreros. Tapos yan, parang pinakanta nilang na acoustic mga kasambreros, no, si Tisoy. So aliw na aliw talaga ang mga aliw na aliw niya ako sa reaction niya reaction ni na mag-asawang TJ Monterde at saka si Ma'am Casey Tandingan. Parang Bisaya rin pala sila, no? Parang taga-Agusan yata or Davao sila or Surigao, no? Si Ma'am Casey. So proud Bisaya mga kasambreros. So ayun po. And then ito, next item natin, si Mami Min at saka si Ma'am Catherine. Throwback pictures ito, no? Yung isa dito ay parang nasa snow sila, no? Parang sa Amerika yata ito. Tapos para sila naka-coat, no? Makakapal yung kanilang suot mga kasambreros. Naka-black na coat si Ma'am Catherine. At saka si Mami Min naman ay parang maroon mga kasambreros. So parang hindi ko alam kung sa Amerika or Korea ito. Kasi malamig din naman sa Korea mga kasambreros. May ice doon minsan. Or sa Japan. Pero ito po ay throwback lamang. Tapos yung isa dito ay nakadilaw, no? Na parang corduroy si Ma'am Catherine. Tapos naka-shades mga kasambreros. Tapos yung likod nila ay parang mga posters or parang mga dinikit-dikit mga kasambreros. Ito dito, no? Pero this was also a throwback picture mga kasambreros. So, and then ito, next item natin, si Ma'am si Sir Alden pala, ay nag-post siya ng Pokemon, si Pikachu mga kasambreros. Kasi mahilig nga ito sa anime, no? Si Sir Alden mga kasambreros. Hindi ko alam si Pikachu lang yung kilala ko dito. Hindi ko alam kung sino itong kasama niya mga kasambreros. And then ito, so the throwback ito mga kasambreros ng Hello Love Goodbye days nila na interview mga kasambreros, no? Sorry po, maingay ang background, yung mga insekto dito sa amin mga kasambreros. So ito yung time na parang nung nagbawas ng timbang or kailangan magbawas ng timbang si Sir Alden mga kasambreros, kasi nga kailangan at saka parang mataba siya tingnan, no? Nung nag-look test sila mga kasambreros. So nakakatuwa ang interview na to, no? Kasi syempre that time may Katniel pa, may Aldab pa, pero makita mo talaga na destiny talaga ang Kathleen mga kasambreros. So wala lang, parang ang kulit lang at saka nakakatuwa balikan mga kasambreros nung moment na ito. And then ito, so next item natin, so ang kulit, no? Kasi si Ma'am Thea Ashley doon sa Stars on the Floor, ginawa pala yung padila, no, na trend ni Sir Alden mga kasambreros. Tapos ang kulit lang kasi kahit nakalambitin siya ay nagpadila trend pa siya mga kasambreros, si Ma'am Thea Ashley. Ang galing din ito, no? Ang galing yung kumanta, ang galing sumayaw. So dual yung talent niya mga kasambreros, and then umacting, no? And then ito, so good vibes ito mga kasambreros. Share ko lang ha, itong kay Michael V, no? Although hindi ito related sa Kathleen, ay share ko lang din po mga kasambreros. Kasi nga parang gumagawa na naman siya ng parody tungkol dito kay Ma'am Sara Diskaya, no? Ang pangalan naman niya ay kasi siya legendary, legend talaga ito si Sir Michael V mga kasambreros pagdating sa mga ganto-ganto na mga panggagaya. Dati si Ma'am Gloria Arroyo and so on. And ang pangalan niya dito ay si Shala Dismaya. Sa Babulgang kasi ito na gagawin nila mga kasambreros sa Biyernes, no? So abangan natin ito. Hindi ko alam kung Biyernes ba or Sabado or Linggo yung Babulgang. Hindi na kasi ako nanonood ng TV din mga kasambreros kasi walang TV, no? Nasira na.
So, yun po. So, actually, yan lamang po sa ating Kathleen items, no, na may halong bitoy, no? Si Sir Michael V, mga kasimberos ng Pampagood Vibes. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 9, 2025, Tuesday na po. Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombreros. Ang ginamit po dito ni Lord na imagery ay baog or barren. So, ang title po ay Sa Mga Baog. Psalms 113 verse 9. He, God, grants the barren a woman or woman a home like a joyful mother of children. So, ang verse na ito mga kasombreros ay gumamit ang Panginoon ng isang babae, no, na hindi makapag-produce ng anak, mga kasombreros. So, ito po ay kumaga pa nag-symbolize or equal po ito ng mga taong mahirap or taong needy, mga kasombreros, or taong walang-wala, or meron silang affliction or meron silang problema, meron silang scarcity, and transform their circumstances, granting them honor and blessings beyond their wildest dreams. So, kasi diba dito sabi nila, He grants the barren woman a home. So, yung baog na babae ay binibigyan niya, no? Nagpo-provide siya, mga kasombreros, ng anak or ng suplim sombreros, kagaya ng isang masayahin or joyful mother of children. So, ang verse na ito ay beautiful depiction, no, ng God's power to fulfill our deepest desires and bring joy into our lives. So, di ba tayo may mga specific yung natin minsan yung ating dream, yung ating goal, like kagaya ng sinabi niya dito is sa mga nanay na baog or sa mga mag-asawa na hindi makapag-produce ng anak ay ginagrant niya, mga kasombreros. So, nagbibigay siya ng solusyon. So, maaring yung ating goal ay makapagtapos ng pag-aaral, and then minsan yung goal natin ay maka-produce ng maraming kumapa sa production team, for example, sa opisina, or matapos to bago dumating ang deadline, and so on, mga kasombreros, or may hatid ang ang anak mo sa school, or makatapos na. So marami tayong mga goals and dreams, mga kasombreros, and God is here to remind us that He provides and He is the fulfiller, no, ng kanyang promise, mga kasombreros, or ng dream sa atin. So depende kasi baka ang dream natin ay masama, no, at saka ikakasama ng ibang tao ay mapapwera na lang dito sa masamang mga pangarap, mga kasombreros. So ang dream niya para sa atin, at saka ang dream, mga kasombreros, na meron tayo sa ating sarili na kalooban niya. Kasi kapag hindi niya kalooban, ay hindi yan magtatagumpay, mga kasombreros. So ang verse na ito ay nag-highlight ng transformative nature of God's love and how He can bring about new beginnings and blessings in even the most challenging situation. So, kasi diba yung mag-asawa, kunwari matagal na silang walang anak, no? Talagang pag nagkaroon sila ng anak tapos dininig ng Panginoon ng kanilang panalangin, ay grabe yung kanilang tuwa, mga kasombreros. No? Ganito po yung imagery or yung depiction nito, mga kasombreros. So, ang imagery ng childless woman becoming a happy mother underlines the idea that God's blessings can turn our sorrow into joy and our emptiness into fullness. So, yun nga, no? Sa katuparan, pag matagal mo nang inaasam-asam na makuha itong trabahong to, or yung posisyon na ito, or yung promotion na ito, or yung bagay na ito, or yung di ba minsan pag dream mo talaga, tulad sa amin, no, wala ng cellphone sa nanay, at yung nanay ko lang cellphone. So nawa ay mag-provide ang Panginoon, no, ng cellphone, mga kasombreros, kasi yun lang libangan nila, nasira na kasi yung cellphone na binili ko nung nakaraan na 2,000 plus na cellphone, mga kasombreros. So parang pag nagkaroon ka nun, kunwari sa bata or sa kanina man dyan, pag kunwari desire mo na magkaroon ng ganitong gamit and so on. So pag nawala, pag nasira, or pag binilhan ka ng bago na matagal mo nang inaantay, so grabe, di ba, yung kagalakan mo sa puso mo, mga kasombreros. So parang ganun siya. So it is a message of hope and reassurance that God has the power to change our circumstances and bring about unexpected blessings. We reflect on the power to change our circumstances and bring about unexpected blessings. So yung mga yun ang minsan, no, yung nakakatuwa at saka nakakagalak talaga kapag unexpected yung blessing. Kapag hindi mo na-expect, no, talagang darating at dumating, mga kasombreros, ay grabe yung tuwa. We reflect on
This verse reminding us the importance of trust and faith in God's plan for our lives. It prompts us to consider the ways in which God can work miracles in our own lives, bringing about new opportunities and blessings that may seem impossible from our limited perspective. So kasi yung ating isipan limited, no? Minsan kaya-kaya ng Panginoon to, kaya-kaya niyang gawin to, kaya-kaya niya ano. So marami tayong doubts minsan. So, ang Diyos natin ay limitless, yung ating isipan ay limited. So, kapag nilalagay natin yung power, yung kakayahan, yung ability ng Panginoon na sa ating isipan at sa ating mere imagination, sa ating mind, mga kasambreros, ay parang nilimitahan natin yung kayang gawin ng Panginoon sa atin, no? Ako din, no? Talagang kapag siguro na feature na tayo sa TV as Little Kuya Kim, ay grabing tuwa, grabing galak natin noon mga kasumers kasi nga matagal nating inantay. Parang yung isang hinog na mangga, no? Kapag nasa tamang season na siya, ay matagal mo siyang inantay, no? Ilang buwan bago mahinog. Kapag andyan na ay kapag harvest season na, ay grabe yung tuwa ng mga farmers, mga kasumber. So parang ganoon lang din siya, no? So sa ating buhay, may mga matagal na tayong inaantay, na matagal nating pinapanalangin, but still, no? We must never stop praying, mga kasambreros. It encourages us to praise and thank the Lord for His goodness and faithfulness, knowing that He can provide our deepest or for our deepest desires and bring fulfillment to our hearts. We trust Him, mga kasambreros, sa lahat ng means, sa lahat ng circumstances, sa lahat ng ways, mga kasambreros, na Kanyang na Kanyang magagawa sa ating buhay. In our contemporary world, where many grapple with challenges ranging from infertility to financial hardships, the message of Psalms 139 remains profoundly relevant. So kasi diba, maraming mga trials, no? Kagaya ni Ma'am Heart Evangelista, no? At si Sir Cheese Escudero, parang wala pa yata silang anak, mga kasambreros. Pero nga, no, in general, ito po ay representation ng provision ng Panginoon na na kapag tayo ay salat, kapag tayo ay walang-wala, ang Diyos po natin ang magpo-provide sa atin because that's who He is, no? One of His names is Jehovah Jireh, the one that provides, mga kasambreros. So ang verse na ito nagsiserve sa atin ng reminder na ang Diyos po natin ay intimate at saka aware siya sa mga struggles natin, and He is capable, no, of bringing us about sa ating mga problemang ito and bring unexpected blessings and joy sa ating buhay. And ang verse na ito nag-invite sa atin na patuloy tayo magtiwala sa Panginoon, no? Kung parang may reason pa ba ako para magtiwala? So yung mga times na ganon ay yun yung time na dapat magtiwala tayo. When we lose hope, when we lose confidence sa ating buhay, sa ating sarili, ay let's lay down everything sa Panginoon, mga kasos, because He is the one who is capable and powerful, and He can do anything, mga kasumers, and everything. Consider the poignant. So ito po yung yung ating final thought, mga kasambreros, no? Let's para tayong mga architect, no? Architects of kindness sa ating buhay, sa ating mundo, mga kasumers, sa ating modern world. So diba yung mga architect talaga nag-build sila, nagko-construct and so on. So tayo naman ay construction worker tayo ng kindness, ng kabutihan, mga kasos. Kasi ang Diyos natin nagpo-provide, diba? So we are being blessed by God to bless others, especially our family, no? Huwag na po tayong lumayo. So ang pamilya natin ang pinakauna nating ministry, mga kasambreros. So just as we excel in our work and care for our families, let's extend that care to those around us who are in need. Let's be pillars of support and love, creating ripples of positivity in our communities. Will you rise to the challenge and become a beacon of compassion and generosity in your daily interactions? So ito po yung question, mga kasamaras, na dapat po ay ginagawa natin sa ating buhay. Maging ilaw at good example tayo ng kabutihan, ng kindness, no, ng pagiging mapagbigay, ng generosity and so on, because ang Diyos natin, no, maaring baog man tayo ngayon sa pera, ibig sabihin wala tayong pera, baog man tayo sa ating relationship, no, maaring may misunderstanding tayo, maaring baog tayo sa trabaho, no, wala tayong trabaho. So ganun yung kanyang depiction, mga kasamaras. But God will fulfill His promise and grant us the desires and the needs natin sa ating pamilya. Alright, sinapos sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa,
and provision mula sa ating Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga Surisan. Paalam po. I love you.